Hi guys, magandang hapon or gabi sa inyo, no. So, meron akong kwento sa inyo, sobrang nakakatawa 'to, no. So merong isang nag-message sa akin sa Facebook page. Tapos, so syempre, the usual, no, mag-i-inquire ganyan ganyan. Tapos the usual din yung mga tanong ko, ano yung background mo, ano yung experience mo, ilan na yung nasunog mo, ganyan. So normal actually yan, automated reply na yan, no. Yung mga tanong diyan, no. And then so duman siya sa normal question na ginagawa ko sa page. So nakita ko naman sinasagot niya naman ng maayos, no. Kasi normally hindi forget automated yan pagka nakita ko na hindi mo siniseryoso yung tanong. Kasi paulit-ulit lang naman yung tanong ko dyan, mga basic na tanong, like anong background, ganyan, basta mga ganyan. Pagka nakita ko na sinagot mo na ako ng one line, short and sweet, parang hindi ko siya makita ng commitment, no. So normally pagka ganun yung response nyo sa akin, hindi ko na pinapansin yan, no. Hinahayaan ko na lang na automated yung mag-reply dyan, no. Pero pagka nakita ko na medyo nag-take time ka na magpakilala, mag-reply or anything like that, so sasagutin ko, no. Yung kumbaga mag-message na ako doon. Ngayon, so itong tao na to, no, okay na nakita ko na yung response niya, nagpakilala siya, mahaba yung introduction niya, ganyan-ganyan, yung background, din-explain niya, ganyan-ganyan. So ngayon, nag-message siya sa akin, kagabi ata to, kagabi, hating gabi, 12 PM, dito sa kung nasaan man ako ngayon. So ang sabi niya, Paps, talk to my wife, and ayaw niya naman na payment pa lang daw may scam na. So the video, then to make due diligence, hehe. So number one, tama naman yung pinuntahan kong FB na may blue check. So tama naman daw yung kausap niya kasi may blue check naman. So legit daw na ako talaga yon. So pangalawa, I believe hindi naman daw scam yung kausap niya kasi if scam to, nagpabayad ka na agad. Pero hindi, nag-wait pa ako. So normally kasi kahit yung mga nag-message, alam nila to, no, na ang tagal ko talaga mag-reply. Sobrang tagal ko mag-reply sa Facebook page, no. Normally yung sumasagot lang diyan automated reply, no, and then siguro yung iba naghihintay pa ng days or weeks, minsan months pa bago ko ma-replyan, no. Lalo na pagka natabunan na yung message, kasi pag nag-backread ako, siguro mga last 10 or 20 lang yung nare-replyan ko araw-araw. No, so sabi niya, I believe hindi naman scam kasi hindi naman ako namilit. Kumbaga siya pa naghintay na mag-reply ako. Kasi normally kung scam yan, mabilis lang mag-reply yan sa inyo. Atat na atat yun, magpabayad agad kung ano-anong offer. So, yun yun yung red flag, no. So, na-confirm niya na hindi naman daw scam kasi nga siya pa yung naghintay sa reply ko. Okay, so pangatlo, ipasok ko na lang dito sa screen, no. Pasok ko na lang dito para mabasa nyo mamaya, no. So pangatlo, request lang ni wife, may mga napag-usapan pa kami ng mga questions, pero siguro if makapag video call na lang. So yung request po is proof of valid ID din daw or any business identification, no. So hope it's okay with you po, Pap, salamat, no. So number 3, wala namang masama doon sa hinihingi nung asawa niya. Kasi syempre, asawa yan eh. Kumbaga mag-aalala yan. Tsaka hindi pinupulit yung pera. Hindi pinupulit yung pera. So normal reaction lang yan, no? Hindi natin kailangang kontrahin yan. Pangalawa, asawa mo yan. So kailangan mo talagang sumunod dyan. Okay? So valid ID. Ito yung reply ko sa kanya. Share ko lang sa inyo na hindi ko alam kung matatawa kayo kasi ako natatawa ako sa reply ko eh, no. So ito yung reply ko sa kanya. Ipasok ko na lang din dito. So ito yung reply ko sa kanya. Sige, tama. Akala ko hindi ko natabunan eh. So ito yung reply ko sa kanya. Yan yung reply ko sa kanya, no. Mas mako-confirm mo yan, Paps, pagka mas
mas mako-confirm mo yan na legit yung wag nakausap mo. Kasi eto, na-record ko na, di ba? Ginawa ko na ng video. Pangalawa, walang atat na nangyayari. Hindi ako atat na, uy, pasok ko na, ganyan. Wala. Actually, pang 600 plus ka pa na-queue eh. Pag 600 plus ka pa na-queue. So, mas mako-confirm yan pagka naalata mo na uy, 6 months na hindi pa ako nakapasok sa wag. Ay, no. Okay. So, wala lang, natatawa lang ako sa reply ko sa kanya. Walang masamang intention. Baka mamaya, hindi kayo mabiro, guys, ha. Kilala nyo naman ako, kilala nyo naman yung page ko. Ganyan talaga ako mag-reply. Huwag kayo ma-offend sa akin. Kung ma-offend kayo sa akin, okay lang din. Huwag na kayong pumasok. No? So, relax lang, no? Good vibes lang tayo sa page. Okay? Good vibes tayo sa page. Sorry kung medyo pa yung reply ko, ha. Pasensya na. Pero ganyan talaga ako mag-reply. Okay? Ano ba? So yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, no? Tsaka in terms of valid ID, hindi para sa akin, no. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng valid ID kasi syempre valid ID yan eh. Minsan ako nagamit sa minsan ako nagamit sa full funds na scam, no. Hindi ko na lang ikwento kasi pag pinento ko pa, lalaki pa yung issue, mauungkat pa kung sino yun. Actually, na TV Patrol yun eh. Kaya lang kasi, wag na. Hindi ko na ikwento. No? So, yun. Tapos, business license, meron po tayong business license. Nasa Dubai. Actually, naka-LLC po tayo. International yung license natin. No? So, meron po tayong license. Actually, yung license number na dyan sa website mismo nakalagay. So, pwede nyo i-check yan. Or pagka magkita tayo, mahirap kasi online, bibigay ko yung mga credentials ko tapos magagamit ako sa scam. Mahirap. I will not take the risk, no. So, siguro kung magkita tayo in person, no, punta ka sa trade fair, pakita ko sa iyo. Yun na lang, mas maganda yun. Punta ka sa trade fair, pakita ko sa iyo kung gusto mo ng credentials. No problem sa akin 'yan. Okay. Hindi naman dahil sa takot ako, no. Hindi, masyadong iwas problem na lang ako. Tsaka masyadong sabi ko nga baka magamit pa tayo sa mga masasamang bagay. Ang dami kong posers. Just imagine kung merong lumusot na mapagbigyan ko ng detalye ko. Di ba? Just imagine, ang dami kong posers. No? Pero don't worry, meron tayong license sa Dubai, no. Sa Dubai hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng masyadong maigpitan Dubai. Isipin nyo nga, mag-content creator ka lang, mag-YouTube, Facebook ka lang. Content creator lang, kailangan mo na ng license. How much more kung mayroong pumapasok sa'yo na pera sa account mo. Just imagine. So, requirement talaga yan. No? Yun lang guys, maraming salamat. God bless and more peeps to everyone. Bye-bye. Ayun, so, try ko na lang din ipasok, no? Insert ko na lang. Ang isa sa palatandaan na legit na wag yung kausap nyo. Kasi karamihan ng posters ko, iisa lang yung binabagsakan. Nagkakaroon sila ng mga investment offers na yung 5,000 mo gagawin nating 45,000 in 24 hours, no. Typical scam yan. Kahit sa crypto maraming ganyan, no. Mga investment scam. So ingat kayo doon, no. Napakarami kong posters, guys, no. And pangalawa, mapapansin nyo kasi yung legit na wag forex, walang hard sell yan, no. Hindi ko personality, kahit nga the way ako mag-post, walang hard sell yan. Mapapansin nyo naman yan, kung matagal lang kayong follower sa page. Walang hard sell yan, kahit nga the way ako mag-reply, wala ring hard sell yan. No? So walang pilitan, kahit nga nag-usap na tayo, pagka kinabukasan, syempre matatabunan yung message mo, walang follow-up na nangyayari. Walang follow-up na nangyayari, kahit na sinabihan na kita ng approve ka na, may approval ka na sa akin. Trust me, hindi pa rin kita mababalikan kung hindi ka babalik sa akin, no. Sasabihan lang kita na, balikan mo ako, let's say, next month or next month or ganitong date, balikan mo ako, yan, maluwag na yung schedule ko niyan. Kahit nasabihan na kita ng ganyan, kung hindi ka pa rin babalik sa akin, hindi rin kita mapa-follow up. Yun yung katotohanan nun, no.
So ingat guys, no, pagka masyadong pushy, no, wag forex, possible poser 'yan. So ingat kayo, napakarami kong posers. Ilang beses na ako nagbibigay ng warning diyan sa page, no. So ingat kayo guys. Yun lang, maraming salamat. God bless. Bye-bye.